Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si... Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, Filipino Grade 4, Quarter 2, Aralin 5. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa kayarian ng tekstong naratibo. Alamat. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga kasanayan at layunin. A. Nauunawaan ang tekstong naratibong alamat. B. Nagagamit ang mga salitang may denotasyon at konotasyong kahulugan sa pagbuo ng pangungusap, mga panandang kontekstong kasing kahulugan. C. Nagagamit ang pangkalahatang kayarian ng teksto, alamat pasalaysay sa pagbuo ng diskurso. At D. Nabibigyang kahulugan ang mga tekstong biswal, gaya ng teksto, memes, logo, icons, barcode, QR code at iba pa, na namasid batay sa mga elemento nito. Mga nilalaman. Una, pag-unawa at pagsusuri sa alamat ng palay. Ikalawa, kayarian ng tekstong naratibong alamat. Ikatlo, pag-uugnay sa tekstong biswal at tekstong binasa. Ikaapat, pagbuo ng salaysay. Unang araw. Maikling balik-aral. Humanap ng kaparehang kamag-aral at gayahin ang ginawang usapan ng kamag-aral na sina Kevin at Enzo. Sagutin ang mga gabay na tanong matapos itong gawin. Ang ating teksto ngayong araw ay sina Kevin at Enzo. Kevin: Enzo, alam mo bang dumalo kami ni Ate Sophie sa kaarawan ng pinsan namin doon sa Bulacan noong Sabado? Enzo: Talaga ba? Ang dami sigurong dumalo roon sa kaarawan ng pinsan mo at tiyak akong pinaghandaan mo ang pagdalo sa kaarawan ng iyong pinsan. Kevin: Aba oo, isinuot ko nga itong paborito kong sapatos at ibinigay ko rin ang regalong binili namin para sa kanya. Enzo: Napakasaya siguro ang nagdaang kaarawan ng pinsan mo. Kevin: Oo, tama ka. Napakasaya ng kaarawan ng aking pinsan. O sige, buhatin mo na iyang bag mo at tinatawag na tayo ni Sir. Mukhang pupunta na tayo sa Silid Aklatan. Narito ang mga gabay na tanong. Una, ano-anong panghalip pamatlig ang ginamit sa usapan ni na Kevin at Kenzo? Ang sagot, doon at roon, itong at iyang. Ikalawa, paano nila ito ginamit bilang panturo sa pangalan? Una, ang doon at roon. Ginamit upang tukuyin ang lugar ng kaarawan ng pinsan ni Kevin. Ikalawa, ang salitang itong. Ginamit ni Kevin upang tukuyin ang kaniyang paboritong sapatos na isinuot niya. At ikatlo, ang iyang. Ginamit upang ituro ang bag na dapat buhatin ni Enzo. Panghikayat na gawain. Panuto, buo, salita.
Pumitas ng mga letra mula sa puno upang makabuo ng mga salita. Ang mga letrang nakasabit sa puno na kapag pinagsama-sama at binuo ayon sa tamang pagkakaayos ay mabubuo ang salitang nagpapakahulugan na talaan ng mga karanasan o nangyari sa buhay ng isang tao sa bawat araw. Isusulat lamang ang mga letrang mapipili upang makabuo ng salita batay sa dami ng guhit na makikita sa bawat bilang. Tiyakin lamang na tanging ang mga letrang makikita sa puno ang gagamitin sa pagbuo ng salita. Buo salita. Narito ang mga posibleng sagot. Awa, at, tala, araw, wala, tara, awat, tawa, alat. Larawan, arawan. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Muling itala sa talahanayan ang mga salitang nabuo sa nakaraang gawain. Bigyan ng pakahulugan ang bawat salita at gamitin sa isang makabuluhang pangungusap. Ibahagi ang ginawa sa klase. Ikalawa at ikatlong araw. Pagbuo ng tala-arawan. Muling balikan ang mga salitang nabuo mula sa huling gawain. Ano-anong salita ang iyong nabuo? Ano ang pinakamaiikli at pinakamahahabang salita ang iyong nabuo? At anong salita kaya ang mabubuo kapag isinaayos ang lahat ng mga letrang matatagpuan sa puno batay sa pagpapakahulugang binanggit sa naunang panuto? Paglinang ng konsepto. Basahin at unawain ang maikling teksto na may pamagat na si Kaloy at ang kuhang larawan niya sa tuktok ng bundok. Sagutin ang mga gabay na tanong. Matapos sagutin ay ilabas ang larawang iyong napiling dalhin na ibinigay bilang isang takdang aralin. Sundan ang pagsasalaysay mula sa binasang teksto. At isalaysay mo naman ang iyong personal na danas tungkol sa larawan sa susunod na gawain. Si Kaloy at ang kuhang larawan niya sa tuktok ng bundok. Sa panulat ni Michael C. De Los Santos. Narito ang larawan na personal na kuhang larawan ng may akda. Sabado, 17 ng Nobyembre 2023. Pasikat pa lang ang araw nang simulan naming akyatin ang bundok sa aming bayan. Kasama ko sina Kuya Paul at Simon, at ang aking pinsang si Pipoy. Bitbit namin sa pag-akyat ang aming mga ilang personal na gamit.
mga pagkain at tubig na inumin. Sa daan paakyat paitaas ay makikita ang matatayog na mga puno na sa palagay ko'y puno ng nara. Batay sa resulta ng aking pananaliksik, ang narang ito ang pambansang punong kahoy ng Pilipinas at ang panlalawigang punong kahoy ng Chonburi at Phuket sa bansang Thailand. Matatagpuan ito sa maraming lugar sa ating bansa, kadalasan sa mga pangunahing kagubatan at kapatagan. Kabilang din sa makikita ang ilang makukulay na bulaklak tulad ng rosas, kalachuchi at gumamela. Nagsisilbing musika sa amin ang huni ng ibon tulad ng maya. Bago ang Philippine Eagle, mababasa at itinuturo bilang pambansang ibon ang maya. Maraming ulit din kaming bumagtas sa mga ilog na napakalinaw ng tubig na sa tingin ko ay hindi kontaminado ng mga dumi o basura. Nagpapahinga rin kami kapag malayo na ang aming nalalakad. Napakaaliwalas ng panahon, kaya't para sa akin, mabilis naming narating ang tuktok ng bundok. Pagsapit namin sa tuktok, humanap kami ng malilim na lugar at inayos namin ang dala naming sapin at inilagay ang mga pagkain. Masaya kaming nagkwentuhan sa aming karanasan sa pag-akyat sa bundok. Namahinga kami sandali at dinama ang malamig na hangin at lunti ang paligid. Bago kami umalis ay ipinaalala ni Kuya Paul na sinupin namin ang aming mga kalat at huwag na huwag kaming mag-iiwan ng kahit isang pirasong basura. Mabilis kaming nakababa at ligtas kaming nakarating sa aming bahay. Mga gabay na tanong. Una, anong karanasan ang isinalaysay ni Kaloy batay sa teksto? Ang karanasan ni Kaloy sa pag-akyat ng bundok kasama ang kanyang mga kaibigan at pinsan. Ikalawa, kailan ito nangyari? Saan ito nangyari? Nangyari ito noong Sabado, 17 ng Nobyembre 2023, sa bundok sa kanilang bayan. Ikatlo, sino-sinong nakasama ni Kaloy sa pag-akyat ng bundok? Ano-anong pangyayari ang ibinahagi ni Kaloy sa kanyang pag-akyat sa bundok? Ano-ano naman ang mga ginawa nila sa tuktok ng bundok? Kasama ni Kaloy sina Kuya Paul, Simon at ang kanyang pinsang si Pipoy. Ibinahagi ni Kaloy ang kanilang paglalakbay paakyat ng bundok. Ang mga tanawin tulad ng puno ng nara, bulaklak, huni ng ibon at malinaw na tubig ng ilog. Sa tuktok ng bundok, sila ay namahinga, nagkwentuhan at nag-enjoy sa malamig na hangin at luntiang paligid. Ikaapat, ano naman ang mahalagang paalala ni Kuya Paul kina Kaloy bago sila bumaba ng bundok? Ang mahalagang paalala ni Kuya Paul ay siguraduhing sinupin ang kanilang mga kalat at huwag mag-iiwan ng kahit isang pirasong basura sa bundok. Ikalima, matutukoy mo ba mula sa teksto ang pagsasalaysay na nagsasabi ng katotohanan at opinyon lamang? Magbigay ng halimbawa. Oo, may mga bahagi sa teksto na nagsasaad ng katotohanan at opinyon. Una, katotohanan. Ang nara ang pambansang punong kahoy ng Pilipinas. Ikalawa, ang opinyon. Napakaaliwalas ng panahon, kaya't para sa akin, mabilis naming narating ang tuktok ng bundok.
Ika-6, tandaan, tala-arawan. Isa itong pagsasalaysay ng mga pangyayari sa buhay ng isang tao. Maaaring saklawin ito ang pangyayari sa buong isang araw ng nagsusulat nito. Sa teksto, ginamit ni Kaloy ang pagsasalaysay ng kanilang karanasan sa buong maghapon ng kanilang pag-akyat ng bundok, kaya ito ay maituturing na isang tala-arawan. Pagkakaiba ng katotohanan at opinyon. Katotohanan. Ang katotohanan ay mga tunay na pangyayari. Katunayan, katiyakan ng isang impormasyon o datos. Ginagamitan ito ng mga panandang diskurso, gaya ng mga sumusunod. Batay sa resulta, pinatutunayan ni, mula kay, sang-ayon sa, tinutukoy ng, mababasa sa, at iba pa. Mga halimbawa ng katotohanan. Una, batay sa resulta ng nakaraang halalan, itinanghal bilang senador si Risa Hontiveros. Ikalawa, pinatutunayan ni Jose Rizal sa kanyang nobela na mahalaga ang edukasyon at gampanin nito sa isang bansa. Ikatlo, mula kay Andres Bonifacio ang katagang aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa. Aling pag-ibig pa? Wala na nga, wala. Opinyon. Samantala, ang opinyon o palagay ay pansariling pananaw o paniniwala hinggil sa isang bagay na maaaring hindi nakabatay sa katunayan o kaalaman. Ginagamitan ito ng mga panandang diskurso gaya ng mga sumusunod. Sa aking palagay, sa tingin ko, sa pakiwari ko, para sa akin, kung ako ang tatanungin. Narito ang mga halimbawa. Una, sa aking palagay, malaki ang kakulangan ng pasilidad at kagamitan sa ating paaralan. Ikalawa, sa tingin ko, mas magiging maunlad ang bansa kung bibigyang tuon ang sektor ng kalusugan, edukasyon at agrikultura. Ikatlo, para sa akin, si Ramon Magsaysay ang pinakamagaling na pangulo ng bansa. Pinatnubayang pagsasanay. Isulat sa talahanayan ang tungkol sa pangyayari sa napili mong larawan. Gawing sanggunian ang mga gabay na tanong sa pagbuo ng pagsasalaysay upang mabuo ito. Gumamit rin ng mga impormasyong halaw sa katotohanan at opinyon. Ang aking larawan, idikit sa kabilang hanay. Kailan ito nangyari? Saan ito nangyari? Sino o sino-sino ang mga kasama sa pangyayaring ito? Ano-anong kaganapan sa larawang ito? At paano naganap ang mga pangyayari? Simula, kabuuang pangyayari o gitna at wakas. Ika-4 na araw. Paglalapat at pag-uugnay. Salay buhay. Pagsasalaysay ng nangyari sa aking buhay. Pagbuo ng isang sulatan ng tala-arawan gamit ang mga naresiklong papel na muling binuo. Gawing malikhain ang pagbuo. Limitado lamang sa mga niresiklong gamit ang bubuuing sulatan na magsisilbing tala-arawan. Tingnan sa rubrik ang paraan ng pagmamarka. Ang unang isusulat sa iyong tala-arawan ay ang karanasan mo sa pagbuo ng iyong niresiklong sulatan.
Narito ang ating rubric para sa pagbuo ng tala-arawan mula sa niresiklong gamit. Mga pamantayan, pagkamalikhain at kabuuang itsura ng gawa. 5 puntos ang pinakamahusay at 1 puntos naman ay kailangang magsumikap sa paggawa. Narito naman ang rubric para sa unang pagsulat sa binuong tala-arawan mula sa niresiklong gamit. Mga pamantayan, organisasyon ng mga ideya, at wastong gamit ng mga salita at estruktura ng mga pahayag. 5 puntos muli ang napakahusay at 1 puntos naman ang kailangang magsumikap sa paggawa. Para naman sa ating pabaong pagkatuto, dugtungan. Punan ng angkop na pahayag ang mga salungguhit sa pahayag upang mabuo ang kaisipang hinihingi ng pangungusap. Una, ano-anong mahahalagang impormasyon ang dapat taglayin ng isang teksto tulad ng tala-arawan upang maunawaan ang detalye nito? Ikalawa, ano ang pagkakaiba ng katotohanan at opinyon? Ikatlo, bakit mahalagang matukoy ang pagkakaiba ng katotohanan at opinyon? Para sa ating pagsusulit, tukuyin ang mga mahahalagang impormasyon mula sa tala-arawan. Basahin at unawain ang teksto. Bilugan ng titik ng tamang sagot na angkop sa hinihingi ng bawat tanong. Mahal kong diary. Ika-31 ng Disyembre, taong 2022. Huling araw ng taon, maingay na sa paligid. Maraming nagpapaputok upang salubungin ang paparating na taon. Naghahanda na rin ang pagsasaluhan ang aming mga magulang para sa medianoche. Iba't iba ang ingay na naririnig sa labas, subalit higit na nakababahala ang mga usok na nagmumula sa mga paputok, gayon din sa mga nagsusunog ng mga lumang goma. Naalala ko nga, sinabi ng aming guro sa agham na malaki ang magiging epekto nito sa ating ozone layer. Maaaring magdulot ito ng patuloy na pagkasira nito. Sana sa mga susunod na pagdiriwang ng pagsalubong sa bagong taon, wala nang maraming magpapaputok at lilikha ng mga makakapal na usok. O sige, dito ka muna ha at magpapaingay na rin ako. Ihipan ko ang mga biniling torotot ni tatay at magpapatunog na rin ako ng takip ng kaldero. Nagmamahal, Rosa Mia. Narito ang mga gabay na tanong. Una, kailan nangyari ang itinala ni Rosa Mia sa kanyang tala-arawan? A. Unang araw ng taon. B. Huling araw ng taon. O C. Araw ng Pasko. Ang sagot, letrang B. Huling araw ng taon. Ikalawa, ano ang ipinagdiriwang na okasyon batay sa tala-arawan ni Rosa Mia? A. Simbang gabi. B. Pista ng bayan. C. Medianoche. Ang sagot, letrang C. Medianoche. Ikatlo, ano ang ikinababahala ni Rosa Mia sa gaganaping pagdiriwang? A. Makasisira sa ozone layer ang mga usok. B. Maghihirap ang tao sa pagbili ng paputok. C. May kalamidad na darating sa pagsapit ng bagong taon. Ang sagot ay letrang A.
Makasisira sa ozone layer ang mga usok. Ikaapat, ano ang hinahangad ni Rosamia para sa susunod na pagdiriwang ng pagsalubong sa bagong taon? A. Wala nang magpapaputok para di makalikha ng makapal na usok. B. Maraming maputukan ng paputok sa kamay. C. Maubos ang pera ng mga tao sa pagbili ng paputok. Ang sagot ay letter A. Wala nang magpapaputok para di makalikha ng makapal na usok. Ikalima, paano ang gagawing pagpapaingay ni Rosamia sa pagsalubong ng bagong taon? A. Magpapaputok ng baril. B. Magtotorotot at magpapaingay ng takip ng kaldero. O C. Magpapatugtog ng malakas na musika. Ang sagot ay letrang B. Magtotorotot at magpapaingay ng takip ng kaldero. Gawaing pantahanan o takdang aralin. Basahin at unawain ang kwentong bayan. Gawan ng pagbubuod ang bawat bahagi ng kwento batay sa inilagay na bilang sa bawat bahagi nito. Isulat ang buod sa sagutang papel.
And that wraps up today's lesson. If you enjoyed this video and want to see more content like this, don't forget to hit the subscribe button and ring the bell so you never miss an update. Thanks for tuning in.